Okay. Magandang araw. Ngayon naman, aking ibabahagi ang paraan ng pagse-send sa Power Automate, again, ng maramihan na email sa iba-ibang email address. Pero this time, magse-send tayo na may kasamang hyperlink. Depende sa kung ano nakalagay mismo doon sa kanilang record. So, kagaya last time, meron ako ditong listahan. Tas naka-table form, tas may mga link siya. Okay, so ang gagawin natin, isi-send natin tong mga link na to, pero naka-hyperlink na siya sa mga email na to. Okay? Okay. Punta tayo sa hyperlink sa Power Automate. Tapos, pindutin mo lang yung Instant Cloud Flow, Manual Trigger Flow, Send, Hyperlink. Okay. Tapos, Create. Yan. So, magiging useful to kapag gusto mo mag-send ng mga hyperlink. Pero iba-iba, depende dun sa email address. Okay. Ang gagawin natin umpisa ay mag-add ng action kung saan kukunin niya lahat ng row sa iyong table sa loob ng Excel. So, dun tayo ulit sa OneDrive dahil nasa OneDrive na kasi ang ating Excel file. Tapos, list row present in a table. Okay. Usual, nakalagay na naman siya sa OneDrive ko sa Documents folder. Okay. Tapos, nasa Book 1 siya. Pagkatapos, yung table name niya ay table 1 lang. Yan. Ngayon, dahil gusto natin siyang gawin sa lahat ng record na nasa listahan natin o nasa table, maglalagay tayo ng apply to each. Tapos, pindutin mo lang itong apply to each. Tapos, kunin mo yung value na nakuha mo sa list row present in a table. Pagkatapos yan, mag-add ka ng action. Ang unang action na gagawin ay gumawa ng hyperlink. So, gumawa tayo ng compose. Okay. Dito sa compose na part, dito natin gagawin yung hyperlink mismo. Pero specific siya na iba-iba per item kasi kukunin niya URL link dun sa table mo. Etong part na to, medyo code HTML. So, ayan lang siya. Tandaan nyo na lang. Okay, href. Tapos, dito, ilalagay mo sa loob yung URL link. So, URL. Yun yung pangalan ng column ko doon sa table. Sarado ko yan. Tapos, dito naman, kung anong gusto mong palabasin doon sa email. This is your link. Yan. So, yun na makikita nila doon sa email mismo. This is your link. Pagka pindot nila yon, pupunta sila sa URL link na nakalagay dito. Okay, sarado natin yung HTML. Yan. Pagkatapos yan, mag-send naman tayo ng email. Since gagamit ulit tayo ng Gmail, lagay natin Gmail. Tapos send email. Okay. Pagkatapos yan, lagay natin ulit. Lagay natin yung arrow para magkaroon tayo ng option na ilagay yung mga kailangan natin. Lagay natin yung email. Lagay natin your link. Tapos dito ilagay naman natin yung output ng compose natin. Ayan. So, click mo lang yan. So, huwag natin pahabain na. Yan na mismo yun. Save natin. Okay. Ngayon, habang nagsasave siya, ayan, na-save na siya. Tetest na natin siya ha. Pindutin mo lang yung test. Tapos, manually,
Dahil first time natin gagawin to, and then test ulit. Okay. Sign in lang daw. Continue. Tapos run flow. Okay. Ayan na siya. Magra-run na yan kusa. Kung nakita nyo, dun sa taas ko, naka-open na yung mga email na pinagsendan actually, para mapakita ko sa inyo kagad. In total, umabot lang siya na lang, ilang segundo lang. Okay. Ngayon, silipin natin yung mga pinagsendan ha. Ito. Okay. Kita mo? Nakalagay yung subject. Sinend dun sa mismong tao o email. Tapos, ito yung hyperlink. Pag clinic ko yan, ano bang hyperlink na ito? O yan, pumunta siya sa yahoo.com. Yung ba yung nakalagay kay Josie Burgos? Yun nga. Yahoo.com. Kay Marian Gomez. Siyempre, yung YouTube channel natin nakalagay dyan. Okay. Tapos, dito naman, pumunta siya sa spam. Pag-clinic ko to, for security. Okay. So, hindi ko ma-open. May security si Yahoo. Kailangan pang ayusin. Anyway, nakita niyo gumana siya, di ba? So, ganun lang. Kung gusto niyo mag-send ng iba-ibang hyperlink sa maraming tao, depende sa lista nakalagay sa inyong Excel file, makakatulong sa inyo ito. Yun lang. Maraming salamat.